Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi na nga nakawala itong siguting ng norte na ito. Matapos nga talagang nagwala na ang Korte Suprema at talagang binigyan na nga ng taning itong siguting ng norte na kung hindi pa talaga magpapakita ay persahan ang dadamputin ito at talagang kakalad ka rin nga patungo sa kangkunga. Dito nga natin mapapatunayan na talagang hindi na rin nagpapatinag ang mga nasa Korte Suprema na matataas na posisyon dahil nga rito, iaminado nga sila na talagang sinusuhulan nga sila ni Lisa Tanas at Kuting ng Norte ng limpak-limpak na salapi. Ngunit hindi pa rin sila nagpapatinag dahil nakikita na nila na naghihirap na ang taong bayan sa kamay ni Kuting ng Norte at Lisa Tanas na ito. Dahil nga rito, inamin nilang talamak na talaga ang mga ebidensya at mga pruweba. Ngunit talagang pilit na hinaharangan nga ng kanyang kampo dahil talagang nagpapasuhol ang matataas na opisyales, ngunit ayon sa kanila ay talagang ngayon nga ay nadagdagan pa ng mga pruweba at magpapatunay at magdidiin sa kanya sa mga kasong naisampa at nakabinbin nga sa Korte Suprema. Dito nga natin makikita na maraming netizen ang tila na bilib sa galaw na ito dahil sa wakas ay talagang nagkakaroon na ng katarungan sa bansang Pilipinas. Kaya naman ngayon ang inaabangan ng lahat ay dapat talagang walang kinikilingan ang batas ng Pilipinas kung nagkasala kahit sino pa ito, kahit mataas pa na tao o nasa posisyon ay dapat maimbestigahan at kung napatunayan na may sala ay dapat lamang parusahan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. That's one of the things that I would hear. And then there are some who would, bluntly oppose my views, which I don't mind. Kaya lang, anyway, I mean, you cannot just ignore yung, alam mo yun, yung parang injustice na nakikita mo sa TV, sa internet na parang, alam mo yun, and what I'm wanted is yung tao na mismo yung kumilos, like, magpahayag ng kanilang galit. Okay? Kasi I mean, I've been observing the politics even the time of Duterte, and malaki talaga yung kaibahan ng pamumuno ni President Duterte at saka ni BBM. So, Paano mo nasabi? paano ko nasabi? Mhm. Well, for one, during the time of Duterte, we feel safer here sa Cagayan de Oro. Malapit lang kami dito sa Marawi. If I can remember correctly, nung kasagsagan ng Marawi siege, nag-declare kagad si Duterte na martial law. But unlike sa mga haka-haka na mga dilawan nung wala dito, our martial law is that we feel safe. That's the obvious thing na nakikita namin during the time of Duterte. And then now, during BBM's time, like, yung lugar namin dito, before walang masyadong drug addict, walang masyadong drug addict, no? Ngayon, nagsibalikan na. As a matter of fact, a few months back, may nangyaring parang bypass operation malapit dito sa amin. So, you can really tell na BBM doesn't really mind, or he doesn't care about what's going on. And as I've been saying sa mga posts ko, kasi I always express my views, even to the point that me and my wife would have an argument kasi nga I'm so expressive, especially on social media, about my political opinions. But of course, I don't mind since that's my opinion. Like, for example, yung bigas, of course,
That's the number one thing. And then also yung warmongering ni Bangag, di ba? Yeah. Kasi to tell you honestly, Miss Maharlika, Cagayan de Oro has an EDCA site dito sa Lumbia. Malapit lang dito. So if the war against China would happen, tayo yung aatakihin. Diba? Yung EDCA sites, I mean. So, kasi nakatago dito yung mga gamit ng US. As a matter of fact, earlier today, si Gibo Chidoro visited here in Cagayan de Oro to inspect yung mga yung mismong yung site, EDCA site dito sa Lumbia. So that's one thing that I'm so worried about, and the sad thing about it is that yung mga tao dito is parang na they don't want to get involved with it. Yan yung napansin ko, kasi if they get involved, anong makukuha nila, di ba? What can they get out of it? They just want to go on with their lives and let it be. Di ba? But I thought that if people do not speak up, di ba? Who else will? True. So that's why I use my platform in social media para ipahayag ko yung anong nangyayari. Like for example, yung sa confidential funds. Not all people are aware of what happened, why Inday Sara was constantly harassed about the same thing, confidential funds. Hindi nila alam. They don't even know. And mainstream media didn't even they didn't even divulge it. So I feel that sa panahon ni Marcos, parang wala na tayong, it's like the mainstream media are being controlled. Even social media is also being controlled. If I can recall, earlier this year, my Facebook account has been hacked twice. Despite the fact that I have, installed two-factor authentication para hindi talaga ma-hack yung account ko. And although I'm not really sure, but because of my hard stance on the Vangag, the Ngagva, or whatever you call it. So parang nagurgur ka. Oh yeah. So sabi ko, okay, baka ginurgo yung account ko. So buti na lang na-recover ko after 1 week. So it's a good thing. But I suspect that there's someone na inutusan ni Lisa Tanas na gurgurin yung mga account ko kasi nga my opinions are really sharp and diba? So anyway, yeah. And yun nga, I'm hoping that this uprising magtuloy-tuloy ito, kasi pag once that the government or Bangag will see that the people will not stop going on the streets. And as a matter of fact, dito sa Cagayan de Oro, parang may rally dito sa namin, sa Freedom Park namin. So I haven't gotten any update yet. So I'm hoping that magtuloy-tuloy itong revolusyon, I would say. Siguro Arna, siguro let's correct that, hindi natin ay pangarap na magkaroon ng kaguluhan. So we're just here dito at saka sa EDSA para magkaroon ng peaceful movement. Ayaw natin matulad yung sa Makabayad na nagpupukpukan sila kanina. So we're here, mga kababayan din sa EDSA, para sa peaceful rally. With that, thank you so much sa iyong insight sa amin. Thank you, Arn. Thank you po, Ms. Maharlika. Bye-bye. Bye. Yes, folks. Anong sa tingin mo ang ating mga kababayan? Nagsasalta na. Mute ka, folks. Naka-mute ka. Oo, hindi. Go ahead.
Napaka-importante nung sinabi mo, no, yung pagkakaiba natin sa makabayan, no. Ang Mhm. makabayan talagang ambisyon nila ay magpataya ng Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Ayaw natin Yeah. ng ating kasundaluhan, kapulisan, galing din yan sa hanay ng mga hirap. Ihirap po kayo makikita ng instead na lalo na mayaman. Kaya nga sila pumasok dyan, tinatay ang buhay nila dahil laban sa kahirapan. Ay yung ialay ang buhay. So tinuturing po natin kakampi ang ating mga kasundaluhan at kapulisan, lalong-lalo na sa ating saligang batas, tinalaga sila bilang protektor ng taong bayan. Kaya nga, yung panawagan ng ating Presidente Duterte, mga kapulisan, mga kasundaluhan, papayag ba kayo na ang presidente natin ay drug addict? Yes. Papayag ba kayo na ang karapatan ng taong bayan sa malayang pananalita ay masusupil? Hindi ba trabaho ninyo bilang protektor ng mamamayan na protektahan din ang kanilang mga karapatan? Yeah, kaya naman dahil dyan, tatanungin natin si Giselle. Giselle, make sure naka-off ha yung aming mga tinig. Kasi nag-e-echo tayo, Giselle. Alright, paki-off na yung ang iyong cellphone, alright? Cellphone dito. Ayan, okay. Cellphone na naka-open dito. Okay, Giselle, how are you? I'm not fine. I'm half paralyzed to my face. Half paralyzed po ko kaya ganito yung sura ko. Nasa Pilipinas ka. Nasa ba? Japan ako. Japan. Kamusta? Ano ang sentimiento mo sa nangyayari? Gusto niyo, asan ako mag-i-start? Marcos Senior? Marcos Senior? Ano po yung sitwasyon? Hindi ko alam ba't nag-i-echo ko. Wait lang, Andayo. Hello? Ayan. I think i-off mo yung ano mo, yung naka-play? Wala. Naka-off Okay, lahat. sige. Okay, sige. Saan nyo gusto mag-start? Ang tanong ko po sa inyo, or yung ngayon? hindi, ang tanong ko po sa inyo ngayon, ma'am, masaya po ba kayo sa nangyayaring panggigipit ng Marcos Jr. administration? Hindi. Ako po ay taga-Japan. Kami po dito sa Japan, Duterte supporter. Dati po akong Aquino supporter. Pero po, nung napadebatehan na, ako naman, hindi naman ako ganun katalino, pero debate si Duterte at saka yung kay Noynoy, pinagkumpara ko. Galit po ako kay Noynoy because of the SUP 44. Okay ito po meron po SUP 44 nagalit po ako. Bakit po ako nagalit? Napanood ko sa FB video yung SUP 44, nagbi-video po sila, 5 sila nagbi-video, mga talagang nagraratrata na po, nagbi-video. Then, ako po ay radio operator sa Pilipinas. So, alam ko po ang coding. Mag-code. Nagbibisaya sila. Kahit konti marunong po ako sa Bisaya at sa coding. SOS, kailangan po nila ng SOS, wala na silang bala. Then, after that, off na yung camera. Then, next morning, dedo na po yung SUP 44. Ano po, doon po ako nagalit. Marami pong pera ang nakuha doon na walang alam ang SUP 44 doon na ang tinumbok nilang guerrilla pala ay sobra-sobra na maraming armas. Kung tandaan nyo po yan, Attorney Harry Roque, kung tandaan nyo po yan, doon po ako nagalit. So, napunta po ako sa mga Duterte. Nung nag-ano na po si Duterte, doon ko po na yung talino. Yung talino at saka sa drugs. And bakit po ako napunta kay Duterte? Because of my brother, nagpakamatay yung brother ko, he is a user, but not, yung di talaga, di naman addict, self-pity. Nag-self-pity siya. Then, eto nga, bakit ako galit kay Marbil? Marbil. User is not an addict. But my brother is a user. But he killed himself. Sorry po, sa nangyari sa brother niyo. Nagpakamatay po yung brother ko. Sabi ni Marbil, user is not an addict. May nagmasakher sa lugar namin.
4 ang pinatay. User din yun. Marbil Namo. Si General Fajardo pa, mali pa yung mga nilalabas sa media. Yung pagsasarado ng pulis, yung minatamaan na babae before si BP Sara nasa loob, siya ay pulis. Ako po ay tatay ko'y pulis. Gusto niyo i-reveal ko po yung Marcos paano pa ako ay nagre-reveal dito. Sabihin na natin, bakit ako nag-aano kay BP Sara? Ako ay nagsasalita dito na isa anak po ako na inutusan ng isang general na amo ng tatay ko sa Camp Crame Police po ang aking ama na alam po, kilalang kahit si Lacson, kilalang ama ko, na isang manunumba ng Marcos regime. Kaya pag ingatan nyo si BP Sara, sinasabi ko po sa inyo na kahit ako po may pamilya sa Pilipinas, dahil ang hawak kong pangalan, ginagamit ko sa string media. So may pamangkin po ako, nagtatrabaho po sa kapulisan. Kaya sila wala pong alam nung panahon na inutusan ang airpot ko. Ipatumba si Aquino Sr. Noon. Tinanggihan po ng airpot ko kasi po dati po siya ang bodyguard ni Aquino Sr. nung panahon na hindi pa nakukulong si Aquino. Nung time po ng mga yan, mahilig lang po ako talagang, kahit bata po ako, mahilig ako magbasa ng news, nagtatanong ko sa airport. So, madam, sorry to interrupt you. So, yung father niyo ay napag-utusan na itumba si Benigno Aquino? Ay napag-utusan na itumba si Benigno Aquino? Yes. Okay. Ano po nangyari? Hindi sumunod? Ang sinabi niya sa akin, sumunod. Kasi hindi naman money talk that nung time ng Marcos, kung alam money talk, kasi siya ang inuutos. Di sana mayaman kami. Di ba kung money talk. Alam mo, kilala ni Lacson ng airpot ko. Revelation niyo, ma'am. Pero ang tanong ko na lang sa iyo, ma'am. Papayag ka ba na pagpapatuloy ang adik na presidente Marcos Jr.? Ay, naku po, hindi po. Dito po sa Japan, kinukuha po akong informer ng mga bangagers. Kasi po, sa pinagtrabaho ko, may nagbebentahan dyan. At alam ko yung nakapagtrabaho po ako sa disco club. Diyan po ako nakakita ng zombie, ng humingiwing. Kahit nakaparalyze po ko, kaya ko mang-giwiwing ganyan. Doon po ako nakakita ng ngiwi-ngiwi at saka yung mga droga na sa toilet. Alam niyo yung toilet na merong stainless, doon na sila nagsisinghot-singhot. Ayun po, doon po ako nakakita ng droga. Hindi po ako administration. Too much corruption. Galit po ako. Isa din po ako contractor sa Pilipinas sa local mga barangay at SK chairman. Siyempre alam ko yung pag-computation ng mga pangunguna ng mga tao dyan. Kaya naman mga kababayan, talagang nakakatuwa na may mga palangga tayo na nagbibigay ng kanilang sentimiento dito at naririnig natin ang kanilang mga inaing. Kaya with that, thank you so much, Ms. Giselle. Thank you so much, Ms. Giselle. Ate, anong panawagan mo sa anak kay Ate, anong panawagan mo sa anak kay sila? Ano po? Pakiulit. Anong panawagan mo sa mga kapamilya mo? Panawagan mo sa mga kapamilya mo at sa EDS? Ako po ay nakatutok until morning sa kahit nagla-live po sila yung mga vloggers po, nakatutok po ako sino yung mga vloggers na umiikot na bangag vloggers. Nakita ko, na-spot ko po doon kung sino yung bangag vloggers po. Dalawa po, umiikot-ikot po sila. Yung sa until morning po ako nakasupport po ako sa kanila lahat ng vloggers doon. Kaya kanina po yung mga pulisa na sinasabi na sumugo. Hindi po, wala pong lang kaguluhan po sa strike at sa po sila peaceful rally. Wala pong kaguluhan po doon na nangyayari.
everyday po ako nakatutok. Kaya po, ang mga kababayan ko, ako po ay may sakit dito. Gusto ko pumunta sa Pilipinas para po magsuporta po sa Davao kay Tatay Duterte. Kung Thank you. siya ay Thank you. tatakbo talaga Yes. na gusto Thank ko you. sumuporta. Thank you. Ang ano ko lang po, hindi ko pa alam, namatay nga yung mother ko na hindi ako nakauwi kasi sa sakit ko nga po. So, gusto ko magsuporta talaga. Kahit may sakit ako, kahit pipilitin ko makakuha ng aking ID para makauwi, kahit wala po akong pera, sabi ko nga, kahit matulog lang ako sa kalye. Hindi po nasa Japan may pera po ang lahat ng tao. Ang gusto ko lang sabihin sa gobyerno, isa pa kay BBM yung last will, binudol mo rin ang tatay mo, BBM. Sa last will testament ng tatay mo, hindi mo sinunod na lahat ng tulungan mo, ilan yun numbers na sinabi ng tatay mo doon na binudol mo, hindi mo ginawa. Tulungan ng mga tao. At pati ang nanay mo, binudol mo din. Na hindi ikaw pumayag na ibigay yung last will testament ng tatay mo. Kaya ako'y naniniwala sa lahat ng mga, kasi mahilig ako manood. Mapakinggan lahat ng hinahindi ng mga ano. Si Adjong, ikaw Adjong, hindi kita kilala. Pero napapanood ko, first hearing, second hearing, third hearing. Tingnan nyo, hina-high blood ako sa inyo lahat. Yes. Ate, thank you so much. Maraming salamat. Get some rest. Maraming salamat po. At talagang at least narinig ng ating mga kababayan. Thank you. Thank you so much. Ayoko lang madidinig si Castro magsasalita. Feeling matalino. Thank you very much. Medyo nag-i-echo tayo. Ayan. Thank you so much, Giselle. Hindi ko alam bakit nag-i-echo si Giselle, ano? But anyway, ngayon nawala na yung echo. Yes, folks, nakamute ka. Bakit kaya tayo? Ayan. Alas 5 na po, palubog ng araw, inaasahan natin na dadagsa ng tao sa EDSA. Huwag po kayong matakot sa mga kapulisan na naka-assemble dyan para pigilan ng tao dahil nauna na po silang nanawagan. Sabi nila sa kanilang mga bossing na wala silang magawa dahil sa dami ng tao. So, hingi tayo ng update. IC106 na wala, ano? Tignan natin. Mayroon tayong update sa EDSA. Tignan natin. Nawala lang siya. Yes. Hindi ko alam kung si Alvin nasa EDSA ba to. Alvin? Alvin? Nasa EDSA ka ba, Alvin? Ayan na, si Alvin. Ayan. Nasa EDSA si Alvin. Yeah. Nandun siya. Alright. Alvin, kami Alvin, live feed. Ayan na po. No? Yan po ang kaganapan. I hope marinig natin. Medyo naka-mute. Pero ganun pa man, ayan, nakikita ayan, Spokes, sige. Tignan natin kung ano yung, naka-mute ka, Spokes? Naka-mute, sorry. Ayan. Pakinggan natin. Our conscience. Those who are in government, they ask, examine our own conscience. Dahil minsan po, pag dumating sa punto na magagalit ang mga tao, hindi po maiwasan ang gulo. Gulo dahil nagre-reklamo na ang mga tao. Kaya nga po, tayo po'y mananawagan ating Pangulo, sa Vice Pangulo, ang mga congressman, senador, usisahin, mga mayor, governors, lahat na hanggang sa barangay captains, barangay kalawan. Examine your conscience. Dahil kung magkaroon ng kaguluhan sa bansa, magkaroon ng hindi inaasahan, palayo lang, civil war. Kayo din ang masisisi. Dahil kayo ang aming mga hinalal na mga pangulo sa bansa upang magsilbi.
balikan ko sa pag-sharing na idea na ito na the problem of this country is the morality to public service. I repeat, ang problema po sa bansa is morality to public service. Amen? Ito po ang problema ng bansa na dapat usisahin ng mga hinalal, ng mga nasa pwesto sa gobyerno, yung konsensya po ninyo. Balikan ninyo po yung konsensya ninyo. Kung ano na ang inyong ginawa bilang Pangulo sa ating gobyerno, bilang hinalal ng mga leader sa atong gobyerno. Kung nga sa aking mga estudyante sa Masters of Public Administration sa ITEX, nakasulat yan sa ating libro, public office is a public trust. Lahat na property, including kayo na nasa gobyerno, you are a public property. Do not spend public funds for your own interest and caprice. Ayan, nawala na yung ating spokes, nawala yung ating report. But anyway, sige, tuloy. Ayan. Oo. Medyo nawala yung ating field reporter. Maski na police Maharlika na pumipigil sa taong bayan, napuno pa rin nila yung private road ng Robinson. Kasi pribadong pag-aari yun. At nagpapasalamat naman tayo sa management ng Robinson Mall dahil hinahayaan nilang gamitin yung kanilang private road, no, na nakatabi sa EDSA Ortigas. Kung nasaan ngayon ang ating mga kababayan na nagtitipon-tipon. Maraming salamat po sa Robinson's Mall. Yes, kaya naman tuloy-tuloy. Sa ating mga palangga, welcome pa rin po kayo dito sa aming Balitaktakan. At gusto mong mag-join, nandiyan po yung link sa baba. At kung meron dito nanonood na sa EDSA, pwede po kayong mag-update natin kung okay, kung sila ba ay nandoon na. Tignan natin. Okay. So si Maui parating na rin doon. Tignan natin si Aya. Aya, ano ang masasabi mo sa nangyayari ngayon? Aya? Aya, nakamute ka. Kung gusto mo maging part nitong ating discussion dito, hope, ma-unmute mo yung sarili mo. Aya? Hello po. Good morning dito po sa Paris. Bonjour. Wow. Bonjour. Paris with love. Yes po. Matagal na po ako. Oo. Ito po, naiinis. Sobra po akong naiinis. Ba't ka naman Simula pa naiinis? noon. No, simula pa po noon, Madam Maharlika, noong election pa. Bakit? Kasi nga, ako yung taong sinasabi ko dito na huwag niyong iboto dyan, si BBM. Alam na alam ko yan kasi taga Ilocos Norte ako. Huwag niyong iboto niyan kasi walang magagawa niyan. Sa amin nga sa Ilocos Norte, walang ginawa niyan. Yan yung sinasabi ko pa noon pa. So, Ilocano ka, palangga? When, ma'am. Wow, when? Bakit? Ano ba ang walang ginawa? So, ano bang reputation ni Bangag sa Ilocos? No, kasi nga, di ba nga, nung pinalayas sila, nung way back years pa, di ba, nung nawala ang Marcos sa Pilipinas, bumalik lang sila, tinanggapin ng mga foreigners. So, hindi nga sila makakuha ng pwesto sa sa Ilocos Norte. Kasi nga, ang namamayagpag nun is foreigners, Abla. Pero nung nag-start,
Hindi ko na maalala kasi matagal na yung mga Fariñas, pumunta sila ng Congress, tapos parang si Bongbong ata naging governor. Tapos noon nakapunta sila ng national. Nung nakapunta ng national si Bongbong, doon na nagpumasok ang mga Marcos lang. Sinasabi nila walang iwanan, Fariñas at Marcos. Pero nung nakapasok na si Bongbong, tinanggal na nila yung mga Fariñas. Wala na, halos lahat. Hindi na sila makaano. Sila na ngayon namamayagpag dyan sa Ilocos Norte, itong mga Marcos. Yeah. Pero, nakakainis. Kasi nga, tingnan mo naman, hindi naman, kung yung mga Marcos, hindi naman gano'n kaano ang Ilocos Norte, mas madami pang nagawa si Rudy Fariñas tungkol yung about sa dati ang Diyos ko, kinakabahan po ako, sorry. Dati ang Ilocos Norte, ang pangit noong unang panahon. Kahit sinasabi niyong si President Marcos, ginawa niya yung Apulacay noon. Bakit hindi niya napaunlad yung Ilocos Norte? Sa kanya yung Ilocos Norte, di ba? Oh, noon. Bakit nung si Fariñas, tignan nyo, ang ganda ng kalsada nung si Fariñas na ang namumuno noon. Pero nung bumalik yung Bongbong Marcos yan, at bumalik sila hanggang